Basin mo ito. Shen Tingqiao. Bakit mo yan yayakap, basagin mo na. Ang bagay na ito ay lumabas mula sa butas. Kumikinang ng pilak. Kung hindi ito halimaw, ano ito? Ilagay mo na yan. Bawal ang bagay na yan sa nayon. Ang sigaw na iyon mula sa ilalim ng balon ay hindi boses ng tao. Ngunit siya ay sumisigaw ng sakit. Alam mo bang namatay ng maaga ang mga magulang mo? Sila ang nag-alaga sa iyo sa nayon. Ngayon, ang masamang talaba ay lumitaw mula sa ninunong balon. Nakaapekto ito sa kaligtasan ng buong nayon. Hindi ka dapat malito. Hindi ito masamang bagay. Hindi ito masama. Bakit gumuho ang lumang balon? Kung hindi ito masama, bakit amoy dagat ang ilalim ng balon? Sa mga nakaraang taon, unti-unting bumababa ang isda. Laging sira ang bangka. Kapag humihingi sila ng tulong sa akin, palagi akong tinatawag na makinig sa alon. Ngayon, gusto na lang nilang isisi lahat sa kanya. Shen Tingqiao, nahulog ka ba sa kanyang pang-akit? Gusto mo bang saktan ang buong nayon? Ayaw ko lang na dahil sa ilang malas na salita, ay wasakin ang isang nilalang na hindi naman nakasakit. Nilalang na magdadala ng pagbaha at lulunod sa pantalan. Sisirain ang mga bangka. Ano ang ipapangako mo bilang kabayaran? Kahit isang maayos na bangka, wala ka nang maipakita. Kaya mo bang bayaran ito? Siyempre, hindi niya kayang bayaran. Kaya kailangan itong sirain ngayon. Natatakot ito. Ganito kalaking talaba, natatakot pa. Sino ang gustong sumira dito ngayon? Simulan mo sa akin. Nagsalungat kay Shen Tingqiao. Para sa isang masamang bagay, nakipag-usap ka sa buong nayon bilang isang taksil. Inalagaan ka ng nayon ng maraming taon. Ganito mo sila pinasasalamatan. CJ, wag mo akong saktan, saktan mo na lang ako. Magbitiw ka. Hindi magpapahintulot. Huling tanong ko, papayag ka ba o hindi? Hindi ako papayag. Shen Tingqiao. Ngayon, pinoprotektahan mo siya. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa mga ninuno mo. Hindi ka naniniwala sa bayan. Mula ngayon, sa Away Village, wala kang lugar dito. Punong Barangay Tingqiao ay bata pa rin. Pero 18 na siya, hindi na maliit. Sino ang magtatangkang tanggapin siya? Sino man nagagawin yan, sabay kayong haharap sa sakunang dala ng masamang bagay na iyon. CJ, umuwi ka na kasama ang masamang bagay mo. Kung sakaling may masamang mangyari sa dagat bukas, ikaw ang magiging salarin. Darating ang panahon na pagsisisihan mo ito. Hindi ko rin alam kung kaya kitang iligtas. Pero sa ngayon, walang makakasakit sa'yo. Gutom. Masama na ang alon. Puno ng patay na isda ang dalampasigan. Sabi ng mga tao sa nayon, ikaw ang nagdala. Dala mo ang masamang perlas na nagdala ng kapahamakan. Hindi ito galit ng Diyos ng dagat. May mga tao kasing nagdumi sa dagat. Buksan mo ang pinto, Tingtao. Gutom. Huwag mo nang maingay. Tingtao, buksan mo na ang pinto. Maraming patay na isda ang lumutang sa silangang baybayin. Sabi ng punong baryo, ikaw ang nagdala ng masamang talaba sa bahay. Nagalit ang dagat. Titingnan ko. Huwag ka munang pumunta, galit ang mga tao sa nayon. Baka talagang mang-agaw sila ng perlas. Kung hindi ako pupunta, lalo nilang iisipin na ito ang problema. Dinala mo pa siya. Parang sinasadya mong makabangga.
Hindi maliit na bagay ang patay na isda ni Chang Chen. Kung talagang may problema sa dagat, kung iisahin ang isang gabi, hindi lang isda ang mamamatay bukas. Ha, ha, ha. Bakit ka pa rin nagsusugal? Ito ang dahilan kung bakit niya inaalagaan ang masamang kabibe sa araw. Pero sa gabi, mamamatay ang mga isda. Shenting Chow, gusto mo bang saktan ang buong baryo bago ka magsisi? Yung madilim na tubig na iyon ay hindi galing sa dagat. Hindi ito isang salot ng mga demonyo. Nandyan na ang mga patay na isda sa harap mo. Magsasalita ka pa ba? Ang tubig ay galing sa maruming North Stream. Itim ang mga gills ng isda. Hindi ito kinuha ng Diyos ng dagat. Namatay sila dahil sa maruming tubig. Huwag kang magbula-bula. Bukas dadalhin ko sila sa bayan para sa pagsusuri. Kung ito ba ay maruming tubig, hayaan ang resulta ang magsalita. Ngayon, nakikinig si Chow sa ngalan ng iyong mga magulang. May pasensya pa rin ako sa'yo. Nawala na sila. Hindi ibig sabihin na lahat ay pwedeng gumamit ng kanila upang mapigilan ako. Bigyan mo ako ng 3 araw lang. Kung hindi ko mahanap ang dahilan ng pagkamatay ng isda, iuwi ko ang kabibe sa bayan. Huwag na akong magpapabigat sa iba. Pero sa 3 araw na ito, huwag niyo sanang piliting sirain ito. Sana lahat ay nakarinig na. Kung hindi kayanin sa 3 araw, kailangan sirain ang masamang kabibe. Makinig sa alon. Sama, maaari mo bang makita kung saan nagmumula ang mabahong tubig? May mga tao na nagtatapon ng dumi sa gabi. Itim na tubig. Dumarating ang masamang tubig sa gabi. Nakatago sa araw, umaagos sa gabi. Makinig sa alon, bakit may oras ka pang manghuli ng isda? Hindi ito tungkol sa pagkuha ng mga hayop sa dagat. Ito ay patunay na ang dagat na ito ay hindi papatay. Marami. Mas marami kaysa sa anumang nakita sa nakaraang 18 taon. Ang Silangang Bay ay may ganitong magandang mga clams. Ito ay daan ng dagat para sa atin upang mabuhay. Ang mga clams ay napakataba. Totoo ba? Hinukay sa dungtan. Kung gusto mong humukay, pero dalhin ang malalaki. Ibalik ang maliliit. Punuin ang butas, huwag guluhin ang putik. Totoo nga. Huwag maghukay, iwanan ang maliliit na talaba. Huwag tumapak sa mga alon. Ay naku! Huwag magpahintulot na matakot. Sira ang dalampasigan. Ang laman nito ay makapal at kaunti ang buhangin. Lahat ng makukuha ko ngayon kukunin ko. Mas marami ang kinita ko sa isang umaga kaysa sa nakaraang 3 araw. Talagang kumikita sa silangang dalampasigan. Paano mo nalaman na may alimasag sa ilalim ng tide? Sabi ni Chow palagi sa akin. May ilan na likas na marunong tumingin sa dagat. Noong araw, ganoon din ang tatay niya. Ang dungtan ay kolektibong baybayin ng baryo. Lahat ng manghuli ng isda ay kailangang magbigay ng ani sa simbahan ng baryo. Ipamamahagi ito ng baryo. 70%, kaya anong matitira pagkatapos magtrabaho ng buong araw? Walang nayon sa lugar, ano pa ang East Beach? Sino ang nakakaalam kung ang mga kabibiba ay mga engkanto? Maaaring pamahalaan ng isang buo. Pero ang mga tala ay bukas sa publiko. Ang mga patakaran at kita ay bukas din. Nakasulat lahat sa pintuan ng dambana. Sang-ayon ako sa sinasabi ni Chin Chow. Ang East Beach ay dapat magtagal. Huwag maghukay ng walang permiso. At huwag magpasikat sa pagkuha ng pera. Kakaiba. Hindi ba matagal nang nakikita ng Sanjiang Seafood ang bayang ito? Sanjiang Seafood. Yung madilim na tubig kagabi ay galing din sa direksyon ng Sanjiang Seafood. Kakalabas lang ng mga kabibe sa East Beach. Ang pangalan ng Sanjiang Seafood ay sobrang swerte talaga. Kinabukasan ng umaga. Sino ang pwedeng maghukay ngayon, Kuya Chow? Basta swerte lang siguro siya. Mayroon ka bang mga larawan mula sa lugar? Mula 11, 30 kagabi hanggang 5, 40 kaninang umaga. May dala rin kaming mga larawan ng patay na isda. Sa pinakamadaling panahon, bukas na ang magiging paunang resulta. Huwag magdala ng tao para magdulot ng gulo. Huwag pumasok sa kumpanya ng walang pahintulot. Huwag din mag-post online ng mga hindi napatunayang konklusyon. Magsalita gamit ang ebidensya. Maaari bang ibaba ang bangka ni Uncle Iggy? Pumunta sa Southwest Tide Eye. Nabaliw ka na, delikado ang lugar na iyon. Walang isda dito sa karaniwan. Ayaw ng mga luma na barko pumunta. Ngayon meron. Kung talagang makahuli siya ng isda, kakainin ko ang balde. Sige, sasama ako sayo.
Isdang pilak, malambot ang karne, kakaunti ang tinik. Pinakamamahal sa hotel sa bayan. Marami. Nasa iyo na to. Kailangan ng fish balls. Narito na. Hilahin ng mabilis. Silver-scaled fish. Ang dami nito, magkano kaya ito? Magandang kalidad, lahat ito kukunin ko. Sa susunod, anuman ang mayroon ang inyong nayon, kukunin ko lahat. Mataas ang presyo na binabayad ng taotsa para dito. Pwede mong ibenta pero kailangang munang suriin. Kamakailan, nagkaroon ng problema sa dagat. Kapag pasado, saka ilalabas. Anong pagsusuri? Buhay na buhay ang isda. Kung gusto mong ibenta ng isang beses lang, hindi na kailangang suriin. Gusto mong masigurong ang Oyster Tail Village ay makakabili pa rin sa hinaharap. Magsimula tayo sa mga patakaran mula sa unang order. Kung talagang kaya ninyong suriin at panatilihing sariwa, handa akong pumirma ng pangmatagalang kontrata. Susundin ko siya. Kailangan pangasiwaan ang dungtan. Kailangan suriin ang mga isda. Kailangan ayusin ang daungan. Kailangan din bumili ng freezer. Madaling sabihin, saan manggagaling ang pera? Ako muna ang magbabayad. Ako ang maglalayag. Magbibigay ako ng 300. Ang dami, ang saya. Magpakilala muna ako. Sanjiang Seafood. Gintong pagsusukat. May mga pampang ng East Beach at ang mga pampang sa Timog Kanluran malapit sa mata ng ilog. Matagal lang minana ni Boss He ang mga ito. Ang East Beach ay lugar kung saan kami ng aming mga ninuno ay palaging nanghuli ng isda. Bakit naging sa inyo na ito? Kaya simula bukas, hindi na kayo pwedeng manghuli. At hindi na rin kayo pwedeng manghuli. Nagtayo ng tatak ang nayon. Noong mga panahong iyon, nahirapan ang nayon. Talagang nakipag-usap kami sa Sanjiang Seafood tungkol sa pakikipagtulungan. Ngunit iyon ay isang intensyon lamang. Totoo ba ang punong nayon? Bakit walang nag-abiso sa amin? Kailan ka pumirma, punong nayon? Hindi ba't si Boss He ay umatras mula sa dungtan simula ngayon? Maaari tayong magbigay ng 50,000 bilang kompensasyon sa nayon. Kung hindi, kunin na lang ang pera at tapos na. Kahapon, ang mga talaba sa dungtan ay naibenta ng 11,600. Ngayon, inaasahang makabenta ng mahigit 20,000 ang mga isdang silver. Ang 50,000 ay makakabili sa atin ng mga baybayin sa susunod na 10 taon o 20 taon. Maging sa ilang henerasyon pa. Sa tingin nyo ba ay sulit ito? Hindi ito sulit, para tayong binabayaran ng maliit na halaga para sa ating buhay. Hindi ganito ang paraan ng pagkalkula ni Kuya Shen. Ngayon nakikita nila na sa kanila ang lahat. Nandito ang kontrata. Kahit hindi ninyo tanggapin, kailangang tanggapin ninyo. Nairehistro na ba ang kontratang ito? Pag-aari ng kolektibong baybayin. Nagdaos na ba kayo ng pulong ng mga kinatawan ng mga residente? Naipakita na ba ito sa publiko? May dokumento ba mula sa bayan? Kumpleto ba ang mga papeles para sa paggamit ng dagat? Sige, tingnan natin ang mga record. Kung hindi mo alam, pwede kang matuto. Bukas, sasama ako sa kinatawan ng mga taga-baryo para magtanong sa bayan. Hindi sapat ang sinasabi mo lang. Hindi totoo na sumusunod tayo sa mga patakaran. Walang sinuman ang dapat mag-angkin ng dagat ng baryo gamit ang isang papel. Ang tahimik na dagat. Alalahanin mo ang sinabi ngayon. Mas mabuting mag-isip kayo ng mabuti. Hindi tumatanggap ang Sanjiang ng mga kalakal na galing sa dagat. Kakaunti lang ang mga tao sa bayan na may lakas loob tumanggap. Kaya nilang maghukay sa pantalan. Walang yelong pang-imbak. Ibig sabihin, walang bibiling produkto. Maapektuhan din ang jintan sa pagbaba ng presyo. Unang malaking. Hindi ito formal na kontrata sa pag-upa. Isa lamang ito sa isang kasunduan sa pakikipagtulungan mula noong nakaraan. Walang record mula sa pagpupulong ng mga kinatawan ng mga residente. Walang anunsyo sa publiko. Walang nakarehistro. Walang legal na dokumento para sa paggamit ng teritoryo sa dagat. Nadiskubre na may problema. Kaya hindi pwedeng tawaging kontrata ito. Sa hinaharap, kailangang maging bukas ang talaan ng baybayin at pantalan sa baryo. Sino mang gustong tumingin pwedeng makakita. Maganda ang mga paninda ni Kuya Shen. Pero sa ngayon, hindi pa ako pwedeng tumanggap. Bakit? May nagbati. Sino ang tumanggap ng mga produkto mula sa Haoi Village? Sino man ang tumanggap ay huwag nang umasa sa supply ng Sanjiang Seafood. Napanatili ang dungtan. Ngunit naharang ang daan. Ano ang gagawin natin? Kung alam ko lang, hindi na sana ako nakipagbanggaan sa kanya. Normal lang na matakot.
Ang pag-aalala ay hindi makakasolusyon sa problema. Alam mo ba na may mga tricycle sa bayan? Gaano pa katagal tatagal ang yelo? Kaya hatiin natin sa dalawa. Ipadala ang ilan sa bayan para ibenta. At ang ilan ay ipadala sa lalawigan para sa tasting. Hindi sila nakatingin sa mukha ng Sanjiang Seafood. Ngunit mahigpit ang kanilang mga hinihingi. Noong dati, mahigpit pa ang mga patakaran sa pagbebenta ng mga produktong dagat sa Tongjiang. Mahigpit ang mga requirement. Malayo pa ang bayan. Sino ba ang makikilala sa atin? Sinasalita mismo ang mga kalakal. Mas mahigpit, mas maganda, para hindi tayo basta-basta magamit ng iba. Kami ay taga-Osip Village. Hindi masyadong maraming mga produktong dagat. Ngunit bawat kagat ay malinis. Malambot ang karne ng isda. Walang amoy ng lupa. Sobrang sariwa ng mga clams. Nagdagdag sila ng order. Wow! Pinuto ng Sanjiang ang daan ng mga tradisyonal na nagbebenta. Kaya't magbubukas kami ng bagong daan. Unang pagsusuri sa ammonia nitrogen sa Bichuangco 70241051030.60. Unang pagsusuri sa ammonia nitrogen sa Bichuangco 123.0.6.6.2.8. Unang pagsusuri sa ammonia nitrogen sa Bichuangco. Ang nitrite at organikong materyales ay parehong abnormal. Ibig sabihin hindi ito isang kababalaghan. Sa list, batay sa resulta ng pagsusuri, ito ay isang issue sa kalidad ng tubig. Hindi ito isang masamang bagay. Ayaw ni Bichu Bichu. Hello, Zuzu. Mula ngayon, tatawagin na kitang Zuzu. Nakuha na. Bakit ka nag-aabala sa gitna ng gabi, Shen? Nandito ka para tumingin sa tubig. Liu Jinsuan. Anong balak nyo? Bakit kayo nandito sa tabi ng ilog ng kumpanya sa gitna ng gabi para magtago? Tama ba to? Ang kaugnay na video at oras ay na-upload na. Huwag ninyong hadlangan ang pagkolekta ng ebidensya. Tuloy pa rin ang daloy ng tubig. Ang dapat mong gawin ngayon ay ipaalam sa pabrika na itigil ang paglabas. Pakiusap, sabihin kay Tia Chow na humingi ng tawad para sa kanila. Sa susunod, tingnan muna ang ebidensya bago magmadali. Sa susunod, magtatag ng Oyster Tail Seafood Cooperative. Pagpapahayag ng mga tala. Hindi ka ba today hindi maganda ang pakiramdam? May luma na tubig doon. Doon pwedeng mag-alaga ng dagat. Lahat ay ayaw sa mabahong putik na bay. Sa kabila nito, may ikalawang paraan. Kung mayaman ang mabahong putik na bay, bakit pa rin mahirap ang baryo namin sa loob ng dekada? Mabaho rin ang perlas. Ha. Mahalaga ang mga lumot na ito. Humakbang ka, bababa rin ako. Huwag bumaba ng walang ingat. Kung gusto mong maging pangmatagalan ang dagat, kailangan munang sukatin ang tubig, itakda ang lugar, at linisin ang basura. Nandyan pa rin ang ekolohiya dito. Maaaring pangalagaan ang ekolohikal na pagtatanim. Maaaring mag-alaga. Hindi ito isang walang silbing lupa. Ito ay isang ginto na bundok. Makakapagtanim ba ng perlas dito sa Tsingtao? Kaya, ang mga tahong at pilak na isda ay mga kasalukuyang kita. Ang perlas ang daan upang makausad sa buhay. Nakita na naman ni Boss He si Shen Tingchow ng bagong bagay. Isang baryo lang sila. Bakit kailangan isulat ng sobrang detalyado? Sa hinaharap, dati kasi hindi natin isinulat ng detalyado. Kaya nagkalito tayo ng maraming taon. Maghukay. Magtrabaho na. Sino mang nagsasalita, huwag hayaang makita ng iba. Alaynan. Maganda ang produkto nyo. Nasa ikapitong araw na ng paggawa, pero maliit ang sukat. Nasa ikapitong araw na ng paggawa, pero pangkaraniwan ang packaging. Para makabenta ng mas malayo sa ikapitong araw ng paggawa, kailangan may pangalan. Tawagin itong pampang ng yaman. Tawagin itong timpla ng alon. Hindi gamitin na lang ang pangalan ng nayon. Ang pangalang ito ay para sa mga tao sa labas. Para malaman nilang may mga alituntunin at may konsensya ang ating mga produkto sa dagat. Sa ika-10 gabi, ayos lang natingnan ng iyong mga magulang ang barko. Dinala ng dagat ang mga perlas. Marahil hindi lang ito para sa akin na baguhin ang kapalaran. Narinig ko kay Tide na may karagdagang order mula sa bayan. Masama na, pinuto ng tao ang kable. Huwag kayong magtakbuhan. Tito Iggy, kuhanan mo ng litrato ang kable. Tita Chen, bilangin mo ang mga produkto.
Si Yao Man, makipag-ugnayan sa malamig na bodega ng bayan. Masisira na ang isda. Nailigtas. Nakita mo ba ang mukha? Itim ang damit, masamang mata. Ang pagkawala ng kuryente ay unang hakbang lamang. Ang talagang tinutok nila ay si Zuzu. Mahigpit na nakatago si Shen. Si Zuzu ba ay may problema? Ang kayamanan ay hindi mali. Ang pagiging sakim ang mali. Hindi ka isang kasangkapan. Ikaw ay si Zuzu. Kung gusto mong ibenta ng mataas ang presyo, kailangan mong patunayan na malinis at maayos ang pag-aalaga. Hindi siya interesado sa mabilis na yaman. Ang gusto niya ay pangmatagalan. Pagkalipas ng 3 buwan, ang rate ng paglabas ng perlas ay labis na lumampas sa inaasahan. Nagbid ako, ibebenta na ngayon. Cash na sa kamay. Kulang sa pera ang bayang oysters. Ngunit hindi nagmamadali na ibenta ang hinaharap ng sabay-sabay. Bakit kailangang magtayo ng paaralan? Ang mga bata ay nag-aaral sa paaralan. Hindi naman mahalaga ang pag-aaral ng mga bata. Dati, nagdusa tayo dahil sa kakulangan ng edukasyon. Ang yaman ay hindi lang tungkol sa maraming pera sa bulsa. Ang yaman ay may ilaw sa nayon. May mga aklat ang mga bata. May gamot ang mga matatanda. Sila ay masaya. Nakikinig sa alon. Dumarating ang pagbaha. May mga palatandaan ng red tide sa baybayin. Kailangan munang itigil ang ilang pangingisda at paghukay. Sabi ko na noon pa, hindi dapat pinaglalaruan ang dagat. Kung ang mga order na hindi pumasa ay pwedeng ipagpaliban na lang. Isama na lang ang mga pagkalugi. Nakikita mo ang mga taga-Bukirin na naubos ang kanilang mga tanim sa dagat. Mas mabuti pang samantalahin ang halaga nito habang mayroon pa. Bigyan mo ako ng 1 araw. Hindi ito ang iyong homay. Ang pangunahing pulang alon ay dumarating mula sa labas na bay. Isang itim na tubig ang bumababa mula sa itaas na bahagi ng ilog. Sa itaas pa ay ang likod ng lumang industrial na parke. Kaya't papatayin natin ang sirang lawa ngayong gabi. Hindi pwedeng maghintay hanggang bukas. Ngayon na tayo pupunta sa lumang industrial na parke. Hindi pa tayo nakarating. Hindi ba ito ay pagsira ng ebidensya? Naipadala na ang lokasyon. Papunta na sila. May masamang tubig din sa ibaba. Nandito ang madilim na kanal. Kumuha ng litrato, itala ang lokasyon, kumuha ng sample. Sa gitna ng gabi, bakit kayo naglalagay sa inabando ng tangke? Hindi ko alam kung gaano katagal na dumadaloy ang maruming tubig na ito. Hindi ko alam kung gaano katagal na dumadaloy ang maruming tubig na ito. Talagang hindi ito kalamidad mula sa langit. Ang pagbuo ng red tide ay komplikado. Ngunit ang pagpasok ng polusyon ay makabuluhang magpapalala sa panganib. Ngayon, natagpuan na ang pinagmulan. Umabot na ang baha sa labas ng bay. Nagkasakit ang dagat. Hindi natin dapat samantalahin ang kanyang sakit para makakuha ng kita. Itigil ang pangangalap. Ilipat ang mga kabibi. Dagdagan ang oxygen sa pangunahing taniman. Maglatag ng mga lambat para sa dumi. Tandaan kung magkano ang nalugi. Ngunit walang sinuman ang pinapayagang magbenta ng mga hindi kwalipikadong produkto. Itigil ang pagpapadala sa panahon ng pulang alon. Magpapadala lamang pagkatapos ng pagsusuri. Kailangan gisingin ang matandang ugat ng tubig. Masasaktan ka ba? Maaaring matulog siya ng matagal. Hindi mo na kailangang gawin. Gusto mo bang gawin natin ito ng magkasama? Mag-iisip din ako ng ibang paraan. Handang-handa si Zuzu. Dahil dito rin ang tahanan ni Zuzu. Ang agham at pang-emergency ay pundasyon. Si Zuzu at ang daluyan ng tubig ay para lamang sa paghinga ng dagat na ito. Magising ka. Naghihintay pa ang nayo ng oyster sa iyo. Nakatatag na ang oxygen sa pangunahing dagat. Huwag huminto. Sa ngayon, naka-standby muna tayo. Natulog na siya. Ang tahimik ng bahay. Baka maapektuhan ang negosyo nito. Isang beses lang magtago ng sign, mamamatay na. Matapang na ipakita ang resulta ng pagsusuri. Hintayin niyo munang maayos ang lahat bago i-release. Legal na hahabulin ang mga sangkot na kumpanya. Ang mga pagkalugi ay susuriin at bibigyan ng kompensasyon ayon sa batas.
Noong una, akala ko'y mahirap ang nayon. Kahit kaunti, ayos na iyon. Ngayon ko lang nalalaman na huwag basta itapon. Ako ang nagdala sa lahat. Sa mas mahirap na daan. Gutom. Lumaki na si Zuzu. Hindi na masakit ang dagat. Perlas na baybayin ang dumiwan tahanan ng dagat. Sa tabi ng damuhan ng seaweed, ang timog kanlurang mata ng alon. Hindi na ito muling sasaktan. Kung hindi ka magbantay sa dagat, paano ka kikita? Maganda ang dagat, ipagyabang mo, mga hayop sa dagat. Ipagyabang mo. Hindi swak, hahaha. Naghahanda ang bayan na irekomenda ang Owe Village bilang demonstration store para sa ekolohikal na kasaganaan ng Nanhay. Mabigat ang salitang demonstrasyon. Mas marami bang tao ang darating sa hinaharap? Kaya makakapagtago pa ba si Zuzu para kumain? Walang problema. Medyo maingay ang hangin. 3 taon mula ngayon. Sa aming nayon ng oysters, hindi pwedeng mabawasan ng kahit 1 gramo. Hindi rin pwedeng dagdagan ng kahit 1 sentimos. Lahat ng maliliit, ibabalik sa dagat. Palagi lahat ng maliliit, ibabalik sa dagat. Kailangan pa nilang lumaki sa susunod na taon. Kailangan pa nilang lumaki sa susunod na taon. Ang ganitong yaman ay hindi nakukuha sa pag-ubos ng dagat. Ay ang pag-aalaga sa dagat. Unti-unting ibinabalik ng dagat sa kanila. Ito na ang 3 fishbowl ni Zuzu ngayon. Hindi ito ang 3. Ito ang 4. Masaya ang dagat ngayon. Masaya rin si Zuzu. Ang sugat na iyon ay gumaling na 3 taon na ang nakalipas. Pagpupulong ukol sa ekolohikal na pagsasama-sama at pagpapayaman sa lalawigan. Nangunguna ang pagtukoy na ipakita ang O Village sa harap. Pwede namang magpakita. Huwag lang gawing lugar na pang-display lang. Huwag puro salita, uminom muna ng sabaw. Sabi nila, si Shenting Chow ang nagpasimula nito. Hindi siya nag-iisa. Kasama ang buong nayon sa paggawa nito. Noong araw, sa buong baryo, ako ang nanghusga. Yakap ko ang isang dambuhalang kabibe na hindi dapat masira. Matapos pakinggan ang mga perlas ng tide, kailangan mong magbantay sa mas malaking dagat. Paano naman ang AO Village at ako? Ikaw ang nagbabantay sa baryo at nagluluto pa. Buti na lang, noong araw, hindi siya bumitaw. Sa pangingisda, salamat. Kami ang nagpapasalamat sa dagat. Tumingin kayo dito. Mumiti kayo. Sobrang saya. Pakiusap, tulungan nyo kami. Bibiliin ng Haitian Cultural Tourism ang aming masamang lupa. May daloy pang tubig sa ibaba. Pirmahan ng liham ng intensyon. Bawat pamilya ay makakakuha ng 30,000. Ay! Bigyan mo ako ng 1 pahina. Kung bukas walang problema, pipirma kayo, hindi ako pipigil. May mata sa ibaba. Nakita lahat ang numero ng barko at mga gamit sa pangingisda. Pabilis ang usapan sa negosyo at sa Shatin, pirma na agad. Ah! Anong silbi ng mahuli ang nagnanakaw ng bangka? Wala nang pag-asa ang gulo na ito.
Gusto niyang mabuhay kayo. Hindi na ako pipirma. Ay. Shenting Chow, talagang saan ka man pumunta, gulo ang dala mo. Pasensya na. Sadyang ganito ang mga bagay na nasisira. Ipinaliwanag na ang dalawang dagat na ito ay talagang magkasama. Hindi ito dalawang bahagi kundi isang buong linya. Mukha ng dagat. Tunay na mukha ng dagat. Akala namin ang nailigtas ay ang bayan ng oysters. Sa totoo lang, isang maliit na bahagi lang ang nailigtas namin. Alainan. Hindi sakit, may mga nagnakaw ng dagat. Pinuputol nila ang dagat. Ilegal na pagkuha ng buhangin. Ilegal na pagkuha ng buhangin. Binutas nila ang ilalim ng dagat. At may mga bagay sa ilalim na nagising. Huwag. Huwag buksan ang pinto. May masamang bagay sa likod. Huwag makinig sa tumatawag sa likod ng pinto. Tingnan niyo ang kasikatan ng taong ito. Sobrang sikat. Ginoong Shen. May mga pagkakataon na isang beses lang sa isang buhay. Kung hindi ka makikipagtulungan, may ibang makikipagtulungan. Huminto ng barko para sa inspeksyon. Iyan ang buto sa pinto. Magulo na ang dagat. Ang mga taong ito ay nandito para maglibang. Sama! Saan ang sama? Hindi ito amoy ng tubig. Ito ay amoy ng prutas na mabilog.
Sino ang nagdala sa inyo dito? Hindi ba kayo naligaw? May malinaw kayong layunin. Kumuha ng materyal na may tunog. Mukhang marunong kang maghanap ng materyal. Hindi ito nakuha mula sa inyo. May kumuha nito mula sa pinto. Nakapagbukas ka na ng pinto. Walang puso. Isang tao na tinatawag na Liang Zeng. 0813-20, 20, Sobrang mayabang ng taong ito. Ang pampublikong pagkakakilanlan ni Liang Zeng ay consultant ng Ocean Cultural Tourism Company. Sa katotohanan, may koneksyon siya sa ilang shell companies. Sa paligid ng mga proyektong ito, nagkaroon ng mga hindi pagkakaunawaan sa mga yaman. Hindi ba't siya ang tipo na pumapasok para kumita kapag may problema ang iba? Hindi nagsasabi ng totoo ang mga taong ito. Hindi nagsasabi ng totoo ang mga taong ito. Patay na ang tao. May mga tao rin sa baryo namin na naiintriga. Kung talagang may yaman, bakit hindi pa nila ito pinapaunlad? Ikaw ba ang nakikita mong yaman? Ang nakikita ko ay sugat. Sumali ang puok ng Chisha sa pinagsamang pagsubok. Magaling ang sinabi mo, Ginoong Shen. Hindi lang ang ilang piraso na hawak ninyo ang susi. Ang tunay na susi ay nasa daan na. Ang tunay na susi ay nasa daan na. May tunog ng makina. May tunog din ng metal na nagbanggaan. Wala siya sa dalampasigan. Dapat nasa barko ka. Hindi parang ingay ng maliit na bangka ang tunog nitong makina, parang malaking barko. Hindi ito ordinaryong malamig na gabi sa dagat. Sa labas, kung talagang nandoon si Liang Zeng, mas seryoso ang nangyari kaysa sa pagpasok sa proteksyon sa gabi. Iniisip mo ang tungkol sa pinto. Sabi ni Zuzu, ang Ocean Pulse ay hindi kayamanan. Ang daluyan ng buhay ay kapalaran. Ang pintuan ng lambat ay susi. Ngunit ang pintuan ay nais ka. Tumingala, tumingala. Saksakin mula sa itaas. Ha ha ha. Halimbawa, itong tila maraming walang kwentang layunin. Ha ha ha. Mabilis kang matuto. Pero medyo mali ang direksyon. May kakaiba. Malaking barko. Sa malalim na dagat, may bagay na humihila sa pintuan papalapit. Ang kakaibang tunog ay nasa kanlurang baybayin. Tinatayang 12 nautical miles mula sa pinto. Kailangan ng pagkain para sa pagbabantay sa dagat. Sa ating ngayon, may mga kakaibang pangyayari na. Hindi naman masama ang maraming palanggana. Mga sasakyang pandagat sa unahan, mangyaring agad na bumagal at huminto para sa inspeksyon. Ito ay hindi isang barkong pangangalaga. Ito ay isang barko para sa konstruksyon sa ilalim ng dagat. Kailangan nilang maglagay ng kagamitan. Napakaraming buto ng pinto. Target number 1, turn. Lakas ng ingay at interference. Ang layunin ng itim na barko ay hindi diretso sa pintuan. Kanan sa unahan, sa kanto. Doon siya magpapakarga.
Shenting Chao, akala mo ikaw lang ang nakakarinig sa dagat. Ah! Puso ng pintuan. Kaya ba? Pinaigting ang abnormal na mababang dala sa ilalim ng tubig. Lahat ng mga barko umatras. Agad na umatras. Umatras ba? Huwag hayaan ang pinto na patuloy na makinig sa alon. Sabihin mo sa kanya. Ha ha ha. Ang bagay sa likod ng pinto ay kayang baguhin ang buong mundo. Ang dagat ay hindi para sa mga tao na pasukin. Ang dagat ay dapat na buhay. Narinig niya. Impossible. Lahat ng mga barko umatras ng 50 metro. Maghanda para sa pagsagip. Wumeng, huwag kang magulo. Tiyakin ng ebidensya ang lahat. Nakahawak na sa kahon. Itigil na agad ang paglaban, Liang Zhao. Akala niyo ba natapos na ito sa pagharang sa akin? Naalala na kayo ng pinto. Tatawag ulit siya sa iyo. Ang itim na barko ay lumulubog na. Hindi dahil masyadong mabigat ang barko. Mayroong isang bagay sa ilalim ng dagat na humihila dito. Hindi ito nalulunod. Ano? Nahihila siya. Tito Agi, huwag masyadong lumapit. Ano nang nangyari? May mali sa ilalim ng tubig. Nawala ang puso ng pinto. Kung ang itim na barko ay lumubog, ang puso ng pinto ay lulubog din. Ngunit ngayon, hindi ito lumulubog, ito ay hinihila. Hindi pwedeng pumunta. Ano ang kailangan? Kailangan ang puso ng pinto. Bumalik. Bantayan ang tatak ng pinto. Anong bagay yan na lumapit? Huwag kang humawak, Ting Chao. Walang bigat. Pero parang buong dagat ay nakapatong sa kamay. Huwag kang mahilo, hindi ka pwedeng mahilo ngayon. Nasaan ang tao? Anong bagay ang humila sa barkong iyon? Papunta sa mas malalim na ilalim ng dagat. Hindi siya namatay, dinala siya. Hindi alam ni Zuzu. Pero may bagay pa rin sa ilalim ng pinto na gising. Hindi parang butil ng buhangin. Parang isang nakapikit na mata. Kahapon gabi, halos mapahamak ako sa dagat. Pagbalik, hindi pa kumakain. At Chen, hindi ako nagugutom. At ikaw pa. Kahit ang nagbabantay ay pinapagsaluhan ang pagkain. Ngumiti pa. Palaging malamig ang mga daliri. Pagkatapos pumasok sa puso ng pinto. Ang malamig na amoy ay hindi na nawala. Sinabi sa akin ni Gianvi. Lin ang mga detalye. Kailangan ding bantayan ang alon. Kailangan ding mabuhay ng tao para magbantay. Walang masama kahit nakakapagod. Alainan, ang puso ng pinto ay nakilala na ang may-ari. Ano ang ibig sabihin ng nakilala ang may-ari? Ang karaniwang bahagi ng pinto ay mga pira-pirasong susi. Iba ang puso ng pinto. Ito ang pinakamalalim na bahagi ng susi. Hindi ito swerte. Mas parang isang responsibilidad na pinilit sa akin. May amoy siya ng pangpasok ng pinto. Maaari ko bang tingnan ang iyong kamay? Nakaabala ito sa kagamitan. May panganib ba? Batay sa reaksyon ng enerhiya. Hindi ito nasa ibabaw ng iyong balat. Hindi rin ito katulad ng karaniwang banyagang bagay na pumasok sa katawan. Baka mapalitan nito na ang pinto. Hindi magiging pinto. Kagabi, ang itim na barko ay nakadaong sa punto. Narepaso namin ito kaninang umaga. Anong napansin? Walang itim na barko sa punto ng daungan.
Nakuha ng sonar dito ang mga subsonic wave signal ng barko. Pero lumitaw lang ito ng 3 segundo. Tanda ni Zuzu. Kilala mo ba siya? Sabi ni Zuzu. Kapag nakita mo ito, hindi ka pwedeng magpatuloy. Hindi ka pwedeng magpatuloy. Ibig sabihin may panganib sa unahan. O maaaring nangangahulugan na may isang bagay na hindi dapat matuklasan doon. Narito na. Sino ka? Hihi. Hindi mo ba nahulaan na? Unang tagapangalaga. Hindi unang. Sadyang ikaw ang unang makikita. Maraming tagapangalaga. Gaano kahaba ang dagat? Ganoon din karami ang mga pinto. Yung pintuan ng Diyos ng dagat na nakita mo, ay unang pinto sa silangang dulo ng ugat ng dagat. Unang pinto. Sa tingin mo, para saan ang pinto? Hindi ito para sa mga kayamanan. Palaging may mga tao na tinatawag ang mga bagay na hindi nila nauunawaan na kayamanan. Pero sa maraming pagkakataon, hindi ang pintuan ang para pasukan, kundi para mapanatili ang loob, na hindi mapasok ng mga bagay sa labas. Sa ilalim ng malalim na dagat, kung susunod ang dagat, ang mga isda at hipon ay sasabay sa alon, ang baybayin ay mananatiling matatag, hindi matutumba. Naging magkakaugnay pala sila. Ang pinto ay hindi sarado na parang dagat, kundi ito ay nag-aayos ng alon. Tulad ng mga kasukasuan ng tao, dapat yumuko kapag kinakailangan, at dapat tumayo kapag kinakailangan. Kung ang kasukasuan ay naputol, hindi makakatayo ang tao. Bakit ang mga buto ng pinto ay nababasag? Ito ang buto ng dagat. Dahil may nagbukas ng pinto. Sino siya? Si Shen Gihai. Ano ang relasyon niya sa akin? Siya rin ang huling tao na tunay na nagbukas ng pinto ng yaman. Kasama siya ng mga taong iyon. Hindi naman sa simula. Pagkatapos ay, si Sun Jiang ay may huling katarungan. Si Liang Zheng ay hindi isang taong may mataas na katungkulan. At hindi rin siya hahanap kay Zuzu. May dala siyang unang mapa ng dagat na iniwan ko. Hindi siya isang sirena kundi isang espiritu. Ang Giksu ay may espiritu. Unang mapa ng dagat. Hindi pwedeng ilagay ang mga bola ng isda ni Zuzu sa mapa ng dagat, magiging oily ito. Isang napakaseryosong lihim. Ngunit napaka-Zuzu rin. Ang unang mapa ng dagat ay nakatago sa katawan ni Zuzu. Hindi nagnakaw si Zuzu. Hindi ko pa siya tinatanong. Nakatago ang ebidensya. Zuzu, napanaginipan kita tungkol kay Zuzu kagabi. Talaga. Sabi niya, may nakatago sa iyo na unang mapa ng dagat. Wala akong papel. May naisip ka bang bagong bagay kamakailan? Naisip ko na ang fishball ay dapat kainin habang mainit. Maliban sa pagkain. Parang napanaginipan ko ang isang mapa. Hindi ito nakasulat sa papel. Nagmumula sa dagat. Pinagtitripan ng mapa ng dagat si Zuzu. Marahil kailangan ng puso ng pintor. Pero masakit ba iyon? Hindi iyon pintuan, anino ng pintuan iyon. Maaari bang kuhanan iyon? Hindi kayang kuhanin ng kagamitan ang aking guhit. Dito hindi pwedeng magkamali sa pagguhit. Sabi niya na hindi pwedeng mali ang linya na ito. Saan ang linya na ito ay hindi daan kundi sugat. Nabiyak ang daloy ng dagat. Noong matagal na panahon. Kung hindi ito daan, kundi sugat. Yung direksyon kung saan tinangay kahapon ng itim na barko. Malamang hindi iyon ang pintuan. Pero ito ang sugat na ito. Ito ay kumikilos. Ang anino ng pinto ay gagalaw. Gagana rin ang tunay na pinto. Ano iyon? Itim na barko. Nandito rin si Liang Zheng. Patuloy pa rin ang paggalaw ng itim na barko. Buhay pa si Liang Zheng. Mula sa distansya, walang anino ng pinto sa karaniwang ruta, at hindi rin sa karaniwang lugar ng mga bangkang pangisda. Maaari bang pumunta? Mula sa pananaw ng realidad, hindi inirerekomenda na pumunta. Mawawala natin ang tanging pahiwatig tungkol sa itim na bangka at kay Liang Zheng. Mawawala rin natin ang anino ng pinto. Ang anino ng pinto ay mawawala.
Parang anino sa dagat kapag nagulo ng hangin. Kapag gumalaw ang tubig, ito ay magwawalay. Kapag nagwawalay, hindi na matatagpuan ang pangalawang pinto. Walang makikita. Tio Igwe, Tio Igwe. Bakit ka nandito? Yeswe, hindi ako darating. Magpaplano ka na namang tumakbo sa dagat mag-isa. Natagpuan namin ang direksyon kung saan maaaring dalhin ang itim na barko. Ang direksyong ito, doon, hindi masyadong malakas ang alon. Hindi rin pinakamalalim ang tubig. Alam ko, Tio Lee, pero kapag nandyan na ang barko, magugulo ang kumpas. Ang isda ay nagiging bulaklak. Kahit ang mga matatandang mangingisda ay ayaw lumapit. May nangyaring insidente sa bangka. Ilang dekada na ang nakalipas, may isang bangkang kahoy na tinatawag. Naguhit ng alon na nawala sa paligid na iyon. Ang lumang bangka sa panaginip ng guhit ng alon. Sino ang mga tao sa bangka? Mukhang may isang batang lalaki na may apelyidong Shen. Shen Gihay. Hindi ganon kadali ang mga bagay sa pamilya Shen. Alam ko na. Minsan nang nalasing ang lolo mo. Sinabi niyang may utang ang pamilya Shen ng isang buhay sa dagat. Pabilis ng pabilis ang anino ng pintuan. Kailangan nating pumunta. Naghahanda ako ng kagamitan. Maglalayag ako. Pupunta rin si Zuzu. Babalik na buhay. Mas tahimik, mas hindi tama. Tulad ng sinabi ng matanda. Amoy ng itim na barko. Dadaan tayo sa sugat na ito. May pinto sa unahan. Ito ay anino ng pinto. At may lasa si Liang Zeng. Dumating na. Lumakad pa ng 200 metro. Nakasara ang kanyang mga mata pero malapit ng bumuka. Sa pagkakataong ito, nakuha ng kagamitan. Dumating na ako sa itim na barko. Liang Zeng. Nandito talaga ang Gichao. Utang ni Shen Gichao. Sa wakas, may dumating na nagbayad.